Kasunod ng mga lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa, muling nagpaalala ang PHIVOLCS ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin para manatiling ligtas sa sakuna. Ang do's and don'ts tuwing may lindol, alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Sa mga nagdaang lindol sa Cebu, Northern Luzon at sa Davao Region, kita sa ilang video ang mga kababayan nating nag-duck, cover, and hold. Ito ang rekomendasyon ng PHIVOLCS na dapat gawin kung abutan ng lindol. Pero napuna rin ng PHIVOLCS ang iba na sa halip na mag-duck, cover, and hold ay tumakbo palabas habang lumilindol. May mga nakikita tayo mga adults sa Cebu, sa Davao also, na nagtatakbuhan during the shaking, which is hindi natin nire-recommend yan kasi ang sinasabi natin, if there's a strong shaking, you stay put, you do the duck cover and hold. Paalala ng PHIVOLCS habang lumilindol, huminto at protektahan ang iyong ulo. Kapag nagtakbuhan daw kasi, imbis na pagbagsak ng mga debris, mas may peligro ng stampede o ipitan sa dagsa ng mga tao. Kasi kung tatakbo ka during the shaking, pwede kang matumba. And yung kasunod sa'yo, sumunod sa'yo, pwede rin matumba. And then yung magpa-pile up na yung mga bodies. So, Hindi rin inirekomenda ng PHIVOLCS ang pagpanik sa mas mataas na palapag kapag yumayanig. kasi kung during the shaking, aakyat ka, tas yun na, dahil natatakot ka na bumagsak yung building, ganun din, yung building magbabagsak yan during the shaking. It's not after ka nakarating sa taas and saka yan babagsak. At pag tumigil na yung pagyanig o paggalaw dahil sa lindol, sabi ng PHIVOLCS, huwag niyo na raw pilitin pang umakyat sa mas mataas na bahagi ng building. Sa halip, bumaba na agad sa fire exit o sa exit para makalabas ng mabilis pero maingat sa inyong building. Pero kung sakaling wag naman daw sana abutan ko ulit ng aftershock, mag-duck cover and hold at magtago sa mas matibay na bahagi ng gusali gaya ng sa ilalim ng pintuan. Kung abutan ng lindol sa labas o kalsada, ipinapayo pa rin ng PHIVOLCS ang duck, cover, and hold at huwag tumakbo. Iyakin lang na malayo sa poste o puno na pwedeng bumagsak. Paano naman kung abutan ka sa loob ng sasakyan? Doon ka muna sa car and then stay there. And then once the shaking stops again, pwede ka nang but you have to stop the car. Kung sa dagat ang epicenter ng lindol, posibleng magdulot ito ng tsunami. Kaya sa mga nakatira sa tabing dagat, lumayo at lumikas na agad. Senyales ng tsunami kapag nakitang umatras ang tubig at may malakas o kakaibang natural sound o tunog sa dagat. Takbo ka na kaagad to a higher place. Huwag nang mag-Facebook Live. Ang ginawa pa, parang nag-Facebook Live pa yata, which is, paano kung bumalik yun as tsunami wave and mataas yung alon? Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.